Ipaglaban ang manual vote counting. Tapos na ang bilangan pero tuloy pa rin ang bardagulan. Habang ang iba'y game over na, may ilan na ang sigaw recount muna. Andito na ang mga kandidatong ligwak sa halalan. Karamihan dahil sa palpak na pakulo at paandar na walang laman. At meron ding mga hindi matanggap ang pagkatalo. Ang drama, dinaya daw kahit kulang pa sa boto. Mga funny election fails na hindi lang palpak, kundi sa pananaw ng masa ay ligwak. Ito ang mga kandidatong ayaw tumanggap ng pagkatalo. At ang una nating ibibida, Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. Todo effort sa panghihimok ng kabataan. May pagiling, may patrending, kanyang party list ay pasok pa rin. Oh my God! Wow! Wagi at nakapasok man ang kanyang grupo, pero sa kabila nito may umalingaw-ngaw pa rin na reklamo. Kung walang tinatago, o diba ito yung paboritong linya nila. Kung walang tinatago, bakit sila natatakot sa panawagang manual vote counting? Ikaw nga sumagot sa tanong. Dahil ba masisiwalat yung mga hocus-pocus? Kaya naman po, tuloy ang ating laban. Ipaglaban ang manual vote counting. Ipaglaban ang boses ng taong bayan. Hindi pa doon nagtatapos dahil itong ating bida nagsumiti pa ng House Resolution para imbestigahan ang umano'y anomalya. Ang galing! Ang galing! Pero ang tanong ng ilan, talaga nga bang may dayaan? O baka naman masakit lang talaga sa damdamin at ang katotohanan ay hindi pa kayang tanggapin? Sorry. Si Representative Teacher Franz Castro ng ACT Teachers Party List ligwak rin sa halalan. Ayon sa kanya, hindi raw patas ang laban. Matatanda ang ipinatawag niya ang Meta matapos masuspende ang Facebook account niya. When my account was took down, we complained to we write about my Why is it that you are taking down specific account without explanation? Pero di kalaunan ang account ng ating bida ay naibalik naman. Sir, nabalik na, Mr. Chair. Wala kaming pakialam! Nabalik na yung aking Hindi, wow. Yun nga lang, sa Kongreso ay tila hindi na makakabalik si Madam. Ang ending, kasama si Raul Manuel, nagsumiti rin ng House Resolution para sa ninanais na investigasyon. At heto na si Bong Revilla, unang nag-concede kunwari tanggap na ang resulta. Pero maya-maya biglang bumaliktad ang eksena dahil may plano raw siyang magdemanda. Aba, kakaiba, target daw niya ang mga vlogger na anyay nagpakalat ng fake news sa cyberspace corner. Okay. Sabi niya kaya raw siya natalo dahil sa maling balita na kinagat ng publiko. Kung dati pabudots ang kanyang estilo, ngayon legal movies naman ang ihahataw nito. Sorry. At eto na si Mr. Epektibo, Philip Salvador, nagtataka sa resulta. Ano nga ba daw ang nangyari sa boto nila? Ano nangyari sa boto namin? Huwag kayo iiyak. Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala ako sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Next on the list ang trio ng Maynila, Hani Lacuna, Benny Abante at Yul Servo nga pala. Don Mayor ako! Tatlo silang dating bida sa entablado. Ngayon ay sabay-sabay ding lumagapak sa dulo. Don Mayor ako! Hindi na nakabalik, hindi na nakaabante dahil iba naman ang pinili ng mga botante. Sorry. Sa Himpala din si Ben Hur Abalos, kung saang-saang show biglang nag-guest at nag-cameo. Sa bawat kanto mukha niya ay tumambad, parang teleserye may poster sa bawat lakad. Pero kahit all-star cast at todo ang pakulo, sa dulo ng bilangan ligwak pa rin ang ating idolo. A few moments later. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, nagtiwala at nanalig sa ating adikain. Sa bawat isang tulong, nagbigay ng oras, lakas, dasal, at suporta sa bawat sulok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo. Sunod sa eksena si Sam Versosa, confident at panalo na raw agad. Panalo na! Paano ba naman may pa-motorcade at may pa-Rian Ramos pa sa tabi sa bawat lakad? Alam nyo ba? Mahal ko na! Wala kayong magagawa, mahal ko na! SB naman! SSB naman! Sana all. Pero kahit todo effort at full production, halos lahat binibigay ko para sa Manila. ang boto ng masa nagdiretso sa ibang direksyon. Panalo na! Wala tayong magagawa, panalo na! A
few moments later. Hindi umubra ang pa-sweet at power couple image dahil kahit hashtag couple goals sila sa social media, iba pa rin talaga ang hanap ng masa. Sorry. Minalas nga raw si Cynthia Villar, hindi pinalad maging Las Piñas next Congress star. Kahit may piyesta at paparada pa. Pinagsama ng fans, tila kulang pa ang botong nakuha. What happened, Bella? Why you cry again? Pag hindi siya ang pinili, kayo ang minalas. Pero sa bilangan, tila iba ang naging kwento. Ang malas mukhang hindi sa tao, kundi sa boto. You're confident na mas malaki naman yung chance naman. Lahat naman ng kandidato sabihin siya mananalo. Diba may nagsabi ba na hindi siya matatalo? Pero sa dami ng projects niyo namin na nagawa niya sa SPS, you think it will be an advantage, an edge? Of course. At saka kung ayawan nila ako, sila ang minalas. Anong kailangan kong gawin? Talo! Sorry. At ang susunod nating ibibida, Mr. Google Congressman Dan Fernandez. Meron na pong mga Google ngayon. Hindi raw marunong sa batas pero walang problema yan dahil may Google naman. Mr. Chairman, I may not be a lawyer. I may not be an expert on legal context. Pero meron na pong mga Google ngayon. At nakakapagbasa na tayo sa Google. Magaling kang kumaka. And at the same time, Gen Z na po ngayon. Kaya I think grow up. Sa kampanya may papromosyon, pera muna bago boto. Triple daw ang balik kung mananalo. Triple ang bibigyan namin sa inyo! Hindi pa nag-uumpisa ang termino, may pa-down payment na agad sa mga tao. Bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ko ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayong may dalang pera. Ang ending, paldo ang botante, sunog ang bulsa niya. Pero sa tunay na bilangan, hindi niya na-google na talo pala siya. Kung tayo talaga. Sorry. Si Dan Fernandez, pangatlo. Kung tatlong gobernador, panalo siya. Isa lang, talo. Hindi niya na-google na matatalo siya. At ayan na nga, tapos na ang botohan, tapos na rin ang bilangan. Pero ang ilang kandidato tila hindi pa tapos ang laban. Habang ang iba'y tahimik na umatras, meron pa rin umaasa sa recount at muling pagbibilang ng oras. Pero sa gitna ng drama at hugot, may isang mahalagang paalala tayong dapat tandaan na ang tunay na leader hindi lang marunong manalo, kundi marunong ding tumanggap ng pagkatalo. Dahil ang tunay na serbisyo hindi nasusukat sa pwesto kundi sa paninindigan at respeto. At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!